Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. At 3, and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, diba? Imagine a former president calling, bangag. I mean, wow, you had 6 years, why would you call, bangag, diba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man, I mean, masakit yan. And then when, said Duterte, si Sandro, yan, gusto maging Prime Minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras eh. Diba? So, pero tumawa sila. So parang for me, ano yan, mali yata yan, di ba? Parang you're getting sweldo from the government, di ba? You're supposed to be the alter ego, we're there protecting you, tapos gagawin mo yan. Mali yan eh, you cross the line. And I'm many things, I'm not a hypocrite. O, diyan, may departure time na, di ba? So, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Bumuna ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is I said that the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. So yun, then after that, talaga, I stopped there. I do it again. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. Wala bang kahit na maikling sorry man lang after that? Bad shot na yan sa akin. Yan po. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will. Maybe she crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan between the... No, I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Yun mga boss, ang malaking pagkakaiba ni VP Inday Sara Duterte at ni First Lady Lisa Marcos. Dahil sa interview na ginanap ni Katunying dito nga kay First Lady ay hindi na pinatulan pa ni VP Inday Sara Duterte yung kanyang salubin na inilabas doon sa interview mga boss. Saad pa ni VP Inday, nagkarapatan niya yon dahil nasaktan siya sa mga nangyayari, lalo't lalo na sa ibinabatong mga isyo sa kanyang asawa na si PBBM. Saad pa ni VP Inday na sa halip ay kalimutan na itong isyong ito at tutukan na lang ang trabaho na binigay ng tao sa kanya at tutukan ang kahirapan, droga at mga kriminalidad na laganap na sa ating bansa ngayon mga boss. So kalooban o magandang kalooban ang pinakita dito ni VP Inday Sara. Sa halip ay hindi naman mandato ng First Lady
kung ano man ang ginagawa ni VP Inday Sara Duterte. So para sa inyo mga boss, anong masasabi nyo tungkol sa usaping ito?